Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ayan, grabe, unlimited ata yung mga ayudas ngayong araw. Grabe, ang swerte naman natin. Ang swerte kasi sobrang dami ngayon na ayudas. Kailangan lasapin natin to. Nais ko rin i-share sa inyo itong simple lang naman siya. Pero alam niyo naman pagdating sa Kimpao, kahit magtitigan lang yan, kahit walang imikan, magtitigan lamang yan, magkalapit lang. Huy, grabe talaga, solve na po tayo dyan. Busolve na talaga sa ayuda, sa kilig, at sa saya. So, sila lang naman yung happy pill natin. And eto nga, may panibago na naman akong ayuda para sa inyo, kaya makinig kayo. Charot. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, baka po may bago lang dito at ngayon lang napapunta sa aking channel makikinig, pakiclick lang po na subscribe button at notification bell natin para mag-updated ka at ma-notify kung gusto nyo lang naman na ma-notify tuwing may bago po akong chikas at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, huwag na nating patagalin pa, walang patumpik-tumpik pa. So nakita ko yung video na to nila Kim and Paolo. Well, this time, si Kim naman ang alpha. Uy, si Kim naman ang superior. Uy, si Kim naman ang nangunguna. Si Paolo nandoon po sa likuran lang. Ayan, sinusundan niya lang si Kim Chiu. Pero alam niyo bukod dyan, kung ano nakakakilig sa pagiging bodyguard ni Paolo. Hoy, nagsisilbing bodyguard yan. Ni Kimi ay ang pagiging personal assistant din niya. Hoy, grabe, all in one yarn. Grabe, change career ka na ba, Pao? Guardia ka na ba ngayon ni Kim? Bodyguard ka na ba niya ngayon? And personal assistant. Hoy, grabe naman nga yan. Masyado naman mong tinuturing na prinsesa. Baka masana yan, ha? Ano yan, strong independent woman. Pero pagdating kay Paolo, pag si Paolo bini-baby, grabe nga naman yun. Anyway, siya nga naman po si Bini. Baby, charata. So, ayan nga, at bagay na bagay kay Paolo ang magsuot ng tote bag. Suot-suot, at bit-bit pala, hindi suot. Bit-bit niya ang tote bag ni Kimi. Apaka-gentleman naman talagang tunay. Assistant ang peg At ang galangas talaga siya pagdating kay Kim Chiu, no? Talagang yung angas na araw, walang matikas na Paolo Avellino pagdating kay Kim. Nagiging malambot at talagang tanggal angas talaga siya. Malambot pagdating kay Kimberly. Ang kanyang tawag dito, na look, tapang na looks, wala. Nagiging maamong tupa. Samantala, eto nga. Dito naman tayo sa na to ni Kim Chiu. May napapansin ba kayo? Yung nasa baba. Kanino yung isa, Kim Chiu? Aminin mo sa amin para kanino yung isa. Andyan ba si Papi Paolo? Or magkasalo kayo sa iisa? Huy, grabe naman yun. Pero hindi, talagang napansin po ng mga fans. Kasi kapansin-pansin naman talaga. Pwede naman nagpo-promote siya, pero yun na lang yung hawak niya, di ba? Pero meron pang isa talaga. Usually, kapag may isa, ibig sabihin, may kasama. Huy, grabe. Kim Chiu, para kanina yung isa, paliwanag mo. We need an explanations. Charot. So, dapat alam na natin yan. Huy, sa utak ko, nakafix na. Alam ko kagad kung kanino yan. Huy, grabe nga yun. Anyway, kayo ba ganun din? Meron ba kayo agad na nakafix na sa utak nyo kung kanino kung para kanino yung isa? Same lang, bakit? Same lang po ba tayo? Or iisa lang ba ang nasa isip natin? Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Charot.
Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Ma'am Norma Dayag. Ngayong gabing ito, sabi niya rito, yan ba naman ang comment from Madam Norma Dayag. Shoutout po sa inyo. Good AM daw. Anyway, kung umaga niyo po ito mabasa, magandarang umaga sa inyong lahat. Magandang araw na lang para safe. Anyway, ayun na nga, Gandara. Lahat ng issues na negatibo kay Kim Pao, ang pinakasolusyon dyan ay yung at the end ay talagang sila na. Okay, siguro ibig niya sabihin dito sa lahat ng mga binabatong issues, isa lang naman ang solusyon ang magtapat silang dalawa na talagang sila na, parang gano'n Dapat immune na tayo sa ganyang mga balita. Gandara, based sa observations sa dalawa, ay talagang sila na. Those moves and actions na lang nilang dalawa. Pag BF, GF lang sila. Hindi sasama sa Baguio si Kimi at ipapakilala sa mga kaibigan niya sa negosyo si Kim at sa mga teammates. And yung pag-aalaga ng bawat isa sa kanila, gaya ng pag-aasikaso sa pagkain ni Pao at pagtimpla ng kape, di ba sign na may deeper relationship sila? Gandara. Kaya wait na lang tayo sa the most exciting part ng buhay nila. Ano yun? Kind yun? Kundi yung wedding nila. God bless us all. May the Holy Spirit guide and protect them in all their works. So, ayan po, ha? Narinig po ninyo. Sa parang gusto ng isa-isahin ni Ma'am Norma Dayag yung kanyang pinanghahawakan kung bakit nasabing sila na. Hindi daw ipapakilala si Pao sa mga kaibigan, mga kanegosyo, dadalhin sa Baguio, and etc. pa. Mga pag-aalaga raw. Those actions kasi ay may malalim na dahilan. Diba, kung hindi naman importante sa iyo yung tao or wala ka namang mas malalim na relasyon doon, hindi mo gagawin yung mga ganung bagay. Kahit magkaibigan lang, yung pag-asikaso sa pagkain, opposite gender, asikaso ng pagkain, sharing straws, diba? Yun yung parang gustong iparating dito ni Ma'am Norma Dayag. Samantala, sabi naman po sa komento ni Ma'am Gemma Musca, magandarang gabi din po sa inyo. Shout out and welcome dito sa Gandara SRU channel. Sabi niya, hey Miss Gandara, first time ko mag-comment. Hindi naman siguro totoo na bumalik si Paolo sa paninigarilyo. Parang nagsushoot sila ni Kim ng isang eksena nila sa The Alibay. Nakita ko rin yon. Parang eksena need sa role niya na mag-rape or mag-yosi. So, hindi rin nga natin sure, pero dahil suspense to, dahil action, parang hindi naman po ata mawawala yung hindi naman po ata mawawala yung sigarilyo scenes para bad boy looking, ganyan, or pampatanggal po ng tawag dito, ng stress at basta mga ganon. Ewan ko lang din, pero based sa video naman, para hindi siya kuha sa eksena. Pero wala namang masama doon. At wala rin naman tayong karapatan na questionin si Paolo Avellino, no? Well, anyway, maaari din kasi na sinasanay niya din ulit yung sarili niya para po sa kanyang role. You know naman kung gaano ka-dedicate si Paolo, kung kailangan nga sa movie or kailangan sa serye na siya ay mataba or siya ay mukhang losyang gagawin niya Ganun siya ka-dedicate po sa kanyang trabaho, ka-passionate. Talagang binubuhos niya lahat. Kung kinakailangan ng fit, kinakailangan talagang nagpapaka-fit si Paolo Avellino. Ganun siya. And bihira lang yung ganong ganong artista. And baka nga kung kinakailangan po ng siya magpakalbom,
sa kanyang character, magpapakalbo si Paolo Avellino. And ang TF niyan, sigurado, panigurado yan, mataas. Anyway, sabi naman dito na Elisa Lee, maganda ring gabi. Thank you, Gandara, sa mga explanation mo kapag hindi tama ang iniisip ng mga nagko-comments about sa Kim Pao. God bless Kim Pao. God bless you, Gandara, and more power. Yes, pero hindi rin kasi ako makatiis. Like, alimbawa, masyado ng basta sobra na at saka mali talaga. We don't tolerate naman. Kasi, syempre, doon lang tayo sa totoo. About sa pagiging dilulo, ayan, di naman ako kumukontra kapag may mga nagdidilulos. Kasi kahit naman ako kung saan-saan lumilipad ang utak ko pagdating sa Kim Pao, you know. Pero walang pakalmanan na lang. Pero yung manghihimasok naman sa buhay, ay parang iba na yon. Nagdidilulos lang, kunyari. Tungkol sa kanilang dalawa. But yung panghimasukan nga, grabe na ganito, may ganyan na, ay ano tayo dyan? Wait, konting preno. Parang ganyan. Anyway, ayun nga. Para din naman po ito sa kapakanan nila Kim and Paolo. Because, you know, sila naman yung mas higit na tatamaan Hindi naman po tayo. Anyway, yun lang po ang ating update. Ngayong gabing ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa mga susunod kong chikas. Maraming pong salamat.